Magandang umaga po. Morning. Andito ako ngayon sa aking maliit na music room. Sa loob po ito ng naka segregate po ito sa bahay. Opo, itong music room na sinasabi ko. Andito po yung mga mga gamit ko sa pagla-live ko. Dito yung sound system, sound card. Basta yung mga gamit sa pagla-live. Dito po. At kahatid ko lang po. Magkape po tayo yan. Kahatid ko lang po uli sa apo ko. Sa araw po ng Huwebes. So bukas po huling hatid ko dahil Sabado wala naman po silang pasok. Araw-araw po yan yung apo ko. Yung apo ko po first year high school. Opo, yung nanay niyan wala na po. Yung nanay niya namatay na at the age of 19. Kaya kami po yung nag-aaruga ng aking may bahay. Dito po siya nakatira sa amin. Yun nga po. Ngayong umagan to patuloy po tayo maglalahad o magbabahagi ng mabubuting salita. Mabubuting salita. Ito, may pandesal ako. Mainit pa. Hindi ko pwedeng isaw-saw sa kape dahil may palaman hutong keso Baka magbago yung lasa ng kape. Kasi tayo mga Kristiyano, dito po yung buhay natin. Ang kalooban ng Diyos. Pag kayo Kristiyano at hindi kalooban ng Diyos ang buhay mo, hindi ka pa matatawag na Kristiyano. Sa sarili mo lang yung Kristiyano ka, pero hindi mo pinamumuhay ang gusto ng Diyos para sa buhay mo. Ganun po yun. Hindi lang tayo Kristiyano dahil minsan nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. O, sa araw ng linggo, ano pa mang araw na minsan nagkakasama siya. Hindi, sa araw-araw po yan. Pagkat may buhay po tayo pa ay Kristiyano. So, ano ibig sabihin ng Kristiyano? Ang Kristiyano po ay nakikiisa ka sa buhay ni Kristo. Na dati, hiwalay ka. Napapaloob ka sa mga taong hindi mananampalataya. Pero ngayon, bilang ikaw ay nanampalataya, inatamo mo po yung kalooban ng Diyos. Kaya ikaw ngayon, Kristiyano ka na kung tawagin. Hindi po lahat Kristiyano. Yan po ang i-correct ko sa inyo. Lilinawin ko sa inyo. Marami nagsasabi kasi ako Kristiyano ako. Hindi po. Iba po yung hindi ko mo ang ating Panginoon Kristo ay nagsakripisyo para sa kasalanan natin. Kristiyano ka na, hindi. Iba po yung meron pong step yan. Opo, may paggawa. Gagawin po natin yan para maging Kristiyano. I-accept mo sa iyong sarili na si Jesus Christ, nananampalataya ka ng nangyari sa kanyang buhay nang siya narito pa sa lupa, kasama ka ron sa kasalanan na kanyang tinubos doon sa kanyang amang Diyos. So yung pagtubos, kasama ka ron, generalize yun, buong mundo yun, na may buhay dito sa mundo. Pero, yung ikaw
mapabilang kay Kristo, hindi po yun. Tayo, per ano yun? Per person. Tinatawag na tayo, kada isa sa atin, i-accept natin yun, na yun nga, bilang tayo ay tinumbos, i-accept natin yung pananampalataya para tayo matawag na Kristiyano. Ganun po yung kato. Ito po, pagbibigay ko lang po sa inyo ng katotohanan para hindi po tayo maligaw. Kasi maraming mga tao ngayon na Kristiyano siya. Hindi po. Pag sinabi pong Kristiyano, hiwalay ka na po sa kasalanan. Na kay Kristo ka na po. At hindi lamang sinasabing ikay na kay Kristo, okay na. Hindi po. Ito po ay isa sa buhay mo. Para matawag kang Kristiyano, isa sa buhay mo. Ito kapag tinanggap mo na si Kristo na iyong kasama, hanggang sa ang buhay mo mawala rito sa mundo, kasama mo siya. Opo, yun. Hindi lang po yung one time. Hindi lang po yung one day, 1 week, 1 year. Ganun ang Kristiyano. Hindi po. Kaya nga po tayo na Kristiyano dahil hinuhubog natin yung ating buhay bilang makatulad ni Kristo. Opo. Kasi nais ng ating Panginoon sa Kristo na maiharap tayo sa kanyang amang Diyos na banal. Opo. Hindi tayo po pwedeng iharap sa Diyos na banal kung tayo ay hindi pa pure na ang ating buhay na hindi nababago. Kaya nga, habang may buhay tayo, meron tayong pagkakataon na ituwid natin ang ating buhay. Opo. Parang ganito lang po yan. Kung ikaw ako talento, kung ako'y araw-araw na nagkakape, yan, kinakailangan, araw-araw yan magkakape ka. Masanay ka na ng ganyan. Ganyan din ang pagtakbo ng Kristiyano. Masanay ka na sa isang buhay na matuwid. Opo, ganun po yan. Pinag-aaralan mo, parang isang laro na pineperfect mo, na ikaw ay sasali sa palakasan. O sa isang laro na nalalaman mo, halimbawa yung basketball. Siyempre, pag-aaralan mo yung basketball, paano ka gagaling? So, kada aral mo ng basketball, lahat ng technique sa basketball natututunan mo. So, nagiging advance ka doon sa mga kalaban mo. Ganito rin po ang buhay Kristiyano. Pinag-aaralan mo isang buhay na matuwid upang pagharap mo sa Diyos, hindi ka na niya i-reject. Opo, kasi tandaan nyo, hindi lahat po ng naniniwala sa Diyos, although nasasabi natin, wala namang magbabawal sa iyo na sabi mo sa sarili mo, ako ay sa Diyos. Wala. Pero ang katotohanan niya, mayroon tayong guideline. May guide tayo kung paano natin mapapatuwid ang buhay natin, yung pong Bible ang siyang magtuturo sa atin para tayo maiparehas tayo sa ating Panginoong Kristo. Huwag po kayo maniniwala doon sa mga taong nagsasabi na hindi tayo magiging banal. Magiging banal po tayo. Magiging banal po tayo. Iba naman po yung mga ginagawa nilang banal na katulad nga si Kian. Di ba? Nagba-viral ngayon na pwedeng gawin na Saint of Justice. Maraming nagpupus na mga ito ay isang malaking kalokohan. Hindi po ganyan ang pagiging banal. Hindi po siya pwedeng maging banal. Dahil ano po yung ginawa niya? Nilandas niya ba yung landasin o yung gusto ng ating Diyos? Opo. Bagamat siya'y biktima ng isang trahedyang nangyari sa buhay niya, hindi po siya magiging banal. Ang mga tao, madaling gumawa ng ganitong bagay. Katulad nung nakaraan lang, hindi ko na malaman kung anong taon yun na meron tayong isang Pilipino na ginawa ring banal.
Hindi tayong mga tao maggagawa ng banal. Opo, wala tayong karapatan. Ang Diyos lamang ang siya magsasabi kung karapat dapat kang maging matuwid sa harapan niya. Yan po kasi ang mahirap sa ating mga tao eh. Hindi natin inaalam muna kung yung mga ginagawa natin dito sa lupa ay nahahambing sa kagustuhan ng Diyos. Opo. Yan ang mahirap sa atin sa mga tao eh. Gawa tayo ng gawa ng mga santo rito. Bakit? Binigyan ba tayo ng karapatan ng Diyos na gumawa tayo ng santo? Nalaman lang natin na siya nagsakripisyo, ginawa na nating santo. Hindi po. Kung babasahin po natin ang Biblia, maging yung mga disipulo ng ating Panginoon Kristo na dun sa start na sila mag-work na, magtrabaho na para sa buhay Christian, may time doon na gusto silang gawing santo. Pero hindi po sila pumayag. Magbasa po kayo ng Bible para malaman nyo. Hindi po sila pumayag. Ang sabi nila, kami mga tao rin na katulad nyo. Huwag nyo kaming gawing santo. Pero yung mga taong yan, mga choosens yan. Mga pinili yan ng ating Panginoong Kristo nung kapanahunan na yon. Subalit tayo, gumagawa tayo ng isang bagay na hindi naman natin alam kung ang ating ginagawa nakalulugod sa Diyos. Sabagay, wala tayong magagawa sa ganyan sapagkat yung nakagisa nating reliyon hanggang ngayon matigas ang ulo. Patuloy na binibigyan nila ng pangangatuwiran ang pagluhod sa harapan ng ribulto, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Basahin po natin ang Biblia. Yan nga po yung guide natin kung paano tayo sasamba, kung paano tayo magpapasalamat, paano tayo magpupuri sa Diyos. Tayo ginagawa natin ng ganyan ng mga tao Yung ginagawa natin ng katuwiran yung sarili natin na list naman sa banal na kasulatan. Nililist natin yung banal na kasulatan, binibigyan natin ng sarili nating pangangatuwiran. Iyan po yung nakikita ko. Marami niya nag-explain sa social media. Na ganito. Hindi naman po daw nila sinasamba yung mga... hindi nga nyo sinasamba doon kayo nakaluhod sa harapan. Ano ba ang sabi ng Biblia? Niluhuran ang mga anyong ito na anumang klaseng anyo, hayop man yan, o mga nilalang ng Diyos sa kalawakan, o mga tao, ayaw ng Diyos. Opo. Wala na tayong period. Wala na tayong makakatuwiran doon. Wala na po tayong may kakatuwiran sa harapan ng Diyos. Subalit tayo, mga Katoliko, patuloy pa rin. Kasi alam nyo kung bakit, nakagawian na po nyo yan Opo. Hallelujah. Yan na po yung nakagawian nyo na kamalian. Opo. Ako, galing po ako dyan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat itinuro niya sa akin yung katotohanan. Ibinigay niya sa akin yung kung paano ako lalapit sa Kanya at sasamba sa Kanya. Kaya mga kapatid ko, brother and sister, kung kayo ay hindi na sumasamba sa mga ribulto, napakapalad nyo. Opo, bakit? Sapagkat itinuro sa inyo yung katotohanan. Itinuro po sa inyo yung katotohanan na iyan po ay hindi gusto ng Diyos. Kaya nga po, kung babasahin natin sa Old Testament, kung bakit ang mga Israelite, ang mga tiga-Israel o Israelita ay nagagalit lagi ang Diyos sa kanila. Lagi silang binibigyan ng kaparusahan. Opo, kung basahin nyo po, magbuhat dun sa nagkaroon ng promise ang ating Diyos kay Abraham. Patuloy po na ang Diyos nagagalit sa mga taong ito. Hanggang sa ayaw na ng Diyos. For how many years na
pinabayaan sila ng Diyos. Opo, nung time ng sa Babylonia, pinabayaan sila diyan. Winasak yung templo. Yung templo na ginawa ni Haring Solomon nung time na yun. Niwasak nitong mga Babylonia na to at yung mga pag-aari ng mga Israelita, kinuha po nila. Lahat po ng pag-aari, dinala po sa Babylonia nung time na yun. Kasi kung bakit, iisa lang po ang dahilan. Yung mga tao po ng mga Israelita, patuloy na sumasamba dun sa ayaw ng Diyos. Opo. Nakita nyo po, mas mapalad tayong Pilipino. Bakit? Bakit hindi nakakaroon ng bakit hindi nagagalit sa atin ng Diyos? Kasi maraming mga Christian ang narito sa bansa natin, ang patuloy na nagtatapat sa Diyos. Pero kung ang Pilipinas, maliit na porsyento na lang ang naniniwala sa Kanya. Nabasa niyo ba yung bargaining ni Abraham at ang Diyos, 'di ba? Nung tutupukin niya yung Sodoma, yung Gomora, na nandun yung pamangkin niya, si Lot. Si Lot kasi, ang tatay nito, kapatid ni Abraham. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, kapatid po ni Abraham, yung tatay ni Lot. Bumaba yung mga anghel. Tinignan yung, alam niyo ba yung Sodoma, at the time na sa Old Testament, yan po ay isang city na. Napakarami na pong tao niyan. Opo, kung pag-aaralan niyo po. Nakita ng mga anghel yung pamumuhay ng mga Sodomian, taliwas sa kalooban ng Diyos. Nandun yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya, ito isang babalato. Yung mga bakla, direct to the point na to at mga tomboy, huwag niyo pong bigyan ng pangangatuwiran ng pinamumuhay niyo. Huwag niyo pong bigyan. Huwag niyo pong bigyan sa harapan ng Diyos. Opo. Magbasa po kayo ng Bible para malaman niyo po. Magalit na kayo kung magalit sa akin. Opo. Kasi may nagpapaliwanag din sa social media, isang bakla. Wala raw silang kasalanan dahil dumating na sila sa ganung katayuan. Hindi po. Ang nilalang ng Diyos, babae at lalaki lamang. Opo. Babae at lalaki lamang. Ang masama niyan, kung bakla kayo, okay lang maging bakla kayo, pero pagdating ng panahon, ang gusto niyo makasama ay kapwa lalaki niyo. Ganon din ang tomboy. Ang gusto niyo makasama, kapwa babae niyo. Ayaw ng Diyos yun. Isang karumal-dumal na gawain, yun ang nangyayari sa inyo. Anong ginawa doon sa Sodoma? Ginunaw po ng Diyos yun. Opo. Nagkaroon ng bargaining. Kung familiar kayo rito, yung mga Bible scholar. Kasi ako, ulit-ulitin ko sa inyo, ako'y galing din dyan. Nag-Bible school po ako. Kung alam nyo, kung anong starting ng Bible school, magbabasa po muna kayo ng Bible. Opo. Kasi, andyan sa Biblia, yung mga bagay na isi-sharing nyo. Opo. Yan ang isa sa subject sa pag ikaw ay pumasok sa Bible school na kailangan basahin mo yung Bible. Opo. Ewan ko sa ibang Bible school, nung ako'y pumasok sa Bible school, yan yung tinuro muna sa amin ng pastor namin. Basahin nyo yung Bible, buong Bible. Tuwing gabi. Pagka meron kayong free time. Ayan. Nagkaroon ng bargaining dito si Abraham at ang Diyos. Hanggang sa nag-start yata, kung di ako nagkakamali, 50. Biro mo, 50 person lang Sabi niya, kung may 50 o Diyos na magsisisi at kikilala sa inyo, itutuloy niyo pa ba yung paggunaw sa bayan ng sa syudad ng
Sodoma and Gomorrah. Hindi na. So, nakikita kasi ng Diyos, hanggang sa bumaba ng bumaba, wala. Hindi nakaabot dun sa number nung nire-request ni Abraham. Kaya, ano ang sabi ni Abraham? Hayaan nyo muna na makuha ko yung aking pamangkin. Kaya, yun lamang yung naligtas. Subalit, napahamak pa yung asawa ni Lot. Bakit? Ang sabi ng anghel, kapag gugunawin na ng Diyos, wag nyo nang balikan, wag nyo nang tignan. Tinignan ng asawa, yun, naging isang haliging asin. Opo, ganun ang kapangyarihan ng ating Diyos. So, ang ibig ko sabihin, nung time na yun, kaya nagalit ang Diyos, kalaswa-laswa ang ginagawa ng syudad na yun. Babae sa babae. Kaya nga nang dumating yung mga anghel di ba, ina-arbor ng mga tao ron, Lot, ibigay mo sa amin yan para matikman namin yan. Ano ang sabi ni Lot? Ako na lang, wag na tong aking bisita. Sakripisyo si Lot, ako na lang ang inyong galawin. Nagalit yung anghel. Binuksan niya yung kasi nakatalokbong Alam niyo ba anghel, pag yan pag yan nagbukas ng muka, hindi niyo yan. Sobra liwanag niya Nabulag silang lahat nung pagbukas kasi nakatalokbong Nakatalokbong yung anghel Pagbukas niya ng talokbong niya, lumiwanag na napakaliwanag na sinliwanag ng araw. So nabulag yung mga nakakita sa kanya. So hindi sila nagalaw noong time na yun. Yun ang sinasabi ko po. Huwag po natin bigyan ng pangangatuwiran o i-justify natin yung ating sarili na gumagawa ng masama. Opo, kung talagang tunay na tao tayo at meron tayong takot sa Diyos, hanapin po natin yung katotohanan. Dahil sabi sa New Testament, ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyong mga kasalanan. Hallelujah! Yan po yung katotohanan. Kaya nga, itong isineshare ko sa inyo, isang salita na makatutulong sa inyo para ang inyong pagiging Kristiyano ay tumatag at maituwid. Opo, maituwid po. Huwag po tayong kung ano yung gusto natin kasi meron pong rules. May pulisiya ang Biblia. Hindi po tayo ang masusunod dito. Ang nangyayari po ngayon sa mga ibang relihiyon, kung ano yung gusto nila, yun ang ginagawa nila. Bagamat sila naniniwala sa Diyos, pero yung kalooban ng Diyos, hindi nila ginagawa. Naniniwala lang sila sa Diyos. Ang tunay na Christian, a true Christian, follow according to the will of God. Kinakailangan magpapalo po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung according to your will. Sa yung gusto. Hindi po ganon. Tandaan po natin, hindi po ganon ang Kristiyano. Kaya nga, ako nga po, isang patotoo, sinisikap ko na ako'y maging matuwid sa Diyos. Maging pagsasalita ko, maging mga nakikita ko, maging hindi po ako taong ipokrito, maging dito sa cellphone, pag ikaw nagbukas niya kung ano nung makikita mo, hinihiling ko sa Diyos na ako magtagumpay yun lamang mga part na dapat kong tignan sa cellphone. Kasi pag napapadami ako ng tingin sa cellphone, iba na yung nakikita ko So, dahil mahina lang tayo, napopokus ka ron. Dahil napakatagal na panahon na ang buhay mo ay buhay na sanlibutan. So, kapag ikay nagbabago, siyempre, namimiss mo yung mga ganong nakikita. Hallelujah. Alam nyo, mga kapatid ko, sumunod kayo sa Diyos. Ang Diyos, nakakaunawa at mahabagin. Isang patotoo ko sa inyo, mahilig po ako mag-videoke. Opo, mahilig po ako mag-videoke. Pero,
Sabi ko, Panginoon, dahil ang pagbibidyo ko ay worldly, pwede ako magbidyo ko kung ako'y magpupuri sa Diyos, mga praise song, mga worship. Tinigilan ko po. Itong dumating na Pasko, bagong taon, sana babad ako sa pagkanta. Pero may promise ako sa Diyos, Lord, gusto ko pong maging matuwid sa inyo. Marami akong hilig. Magaling po akong hindi sa pagbubuhat ng magaling po ako sa chess. So, nauubos yung oras ko, hindi na ako nakapagbabasa ng Bible kapag ako'y na-focus. Sa cellphone po ako nag-chess. Sa cellphone po. Alam niyo po kung sino-sino mga nakakalaban ko? Mga foreigner po nakakalaban ko. Halo-halo. Halo-halo. Opo, halo-halong mga foreigner. Ang lahat ng iyan, yung ranking ko nga sa chess, mataas na po ang ranking ko. Pero, tinigilan ko na po rin yan. Siguro nag-iisang taon na po. Kung di ako nagkakamali. Bakit? Kasi, nakakain nung paglalaro ko ng chess, yung pagbabasa ko ng Biblia. Nawawala po, nakakalimutan ko na magbasa ng Biblia. Yan po yung mga sinasabi ko sa inyo, mga sagabal para sa iyong pagiging buhay Kristiyano. Mahilig po ako maglaro ng ito ngayon yung sa physical, sa healthy body, ng tennis. So, naglaylo po ako dyan. Although, paghapon medyo nagpa-practice ako, naglaylo po ako dyan sa kasi pag Sunday, minsan naglalaro pa rin ako. Pag after ng worship na pagkatapos ko magsimba, naglalaro pa rin ako sa hapon. Pero yan sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na ako'y maging karapat-dapat sa iyo. Na ang buhay ko ay ilaan ko sa iyo. Malaking porsyento na maibigay ko po sa iyo. Yan po yung tunay na Kristiyano. Hindi po yung Kristiyano lamang po tayo sa ating bibig. Na sinasabi natin, ako may Diyos din ako Para mo mga patunayan sa iyong sarili, maging saksi ang iyong sarili. Lumakad ka sa gusto ng Diyos. Opo, lumakad ka. Huwag yung lumakad ka sa gusto mo, dahil yun ang gusto mo. Ang Kristiyano, uulit-ulitin ko sa iyo, kaya tayo tinawag na Kristiyano, at true Christians, kinakailangan lumakad sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban mo. Kapag sinasabi mong ikay Kristiyano, ito ipapaalala ko sa inyo, at lumalakad kayo ayon sa inyong sariling kalooban, hindi po kayo Kristiyano. Sarili nyo, sinusunod nyo. Ako po, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Pinag-aaralan ko po kung paano ako makasusunod sa Diyos. Opo. Sa araw-araw na pananalangin ko, sa araw-araw na pagbabasa ko ng Biblia, nakukuha ko ang maliit na porsyento na ipamumuhay ko bilang isang Kristiyano, ang maliit pa lang ngayon na porsyento. Hindi kaagad yan instant na tayo magiging matuwid, hindi. Yan ang mga yan ang mga mindset ng tao pagka hindi mo na isang buwan, hindi po yan. Sabi ko nga sa inyo, ang isang naglalaro, sasali sa palakasan, patimpalak, matagal na panahon na yun ay nagpa-practice bago niya ma-perfect yung laro niya na alam niya. Opo, ganun po yan. Hindi po yung instant, quick, ngayon kaagad. Hindi po. Unang-una, tinitingnan yung puso mo kung ikaw nga ba, handang magpabago sa Diyos. Ako, ang puso ko, ang dinadalain ko lagi, Panginoon, baguhin mo po ako. Narito po ako sa harapan nyo. Turuan nyo po ako ng nais nyo para sa buhay ko. Ganun po yung tunay na Kristiyano. Hindi po tayo Kristiyano lamang sa ating bibig. Narito lamang ang pagiging Kristiyano natin. Sa dulo ng ating bibig, binabanggit lamang natin. Pero taliwas, sabi nga sa salita ni Mateo, sabi ng Panginoong Kristo, taliwas sa mga gawa ang ipinakikita nyo. Nagtuturo lamang kayo ng kabutihan, pero ang sarili nyo, hindi nyo tinuturuan. Meron po siyang isang parable o talinhaga.
Hinuhugasan nyo yung baso. Sa labas, hinuhugasan nyo ng kagaling-galing, subalit ang loob ay punong-puno ng dumi. Kaparehas din ng isang nicho sa Camposanto. Pinipinturahan nyo na maganda ang labas ng mga nicho, subalit ang loob ay kabulukan. Ganyan po ikinukumpara ng ating Panginoong Jesucristo ang pagiging Kristiyano natin. Nagsasalita tayo ng kabutihan sa kapwa natin, nagtuturo tayo. Subalit, yung ating buhay, hindi natin tinutuwid. Opo, hindi natin tinutuwid. Sabi nga, huling-huli, bago mo tanggalan ng puwing ang iyong kapatid, itanggalan mo muna ng puwing ang sarili mong mata para makita mo na mas maliwanag na pagtanggal sa puwing sa iyong kapatid. Maraming salamat po. Yung iniwan ko po sa inyo na talinaga ay sinalita po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid ko, sa umagang ito, ako nga po ay nagkakape. Iyan po paalala lang po sa inyo. Bilang isang Kristiyano para maipamuhay natin ng tunay na Kristiyano. Hindi po yung Kristiyano ka lamang nandun sa loob ng bibig mo yung pagiging Kristiyano mo. So kailangan ulitin ko ang pagiging Kristiyano kasabay po ng pagiging Kristiyano ng paggawa natin. Opo, yan ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. Ako nga pala si Kuya Dolpo nyo na kamanggagawa ng Diyos sa araw-araw. Sa araw-araw po. Ito po yung aking buhay. Nagtatrabaho din po ako. Nagtatrabaho ako. Subalit, pinag-aaralan ko ang pagsunod sa Diyos. Hindi lamang po pinag-aaralan, isinasabuhay ko po yan. Iniingatan ko po, pakikiharap sa sanlibutan, pagsasalita, mga ikinento ko sa inyo. Maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy po na tayo magkape. Ito po, pandesal. Maraming salamat.